Kung sasabihin niyong mahirap ang Pilipinas, mali kayo dyan. Hello, once again, it's me, Mr. Choi. So pag-usapan natin ngayon mga ka-mindset kung bakit ko nasabing hindi kailanman mahirap o naghihirap yung Pilipinas. Nangyayari lang ang kahirapan sa ating bansa dahil sa mga buwayang nakaupo, nakapwesto sa ating gobyerno. I'm not saying lahat I'm not saying all. Mga iilan or madalas na mga buayang nakaupo mapagsamantala sa ating lipunan. So, for sure, napanood nyo na yung hearing sa Senado, yung mga ikinanta ng mga kontraktor, di ba? Ikinanta nila yung mga congressman, di ba? Usually, mga nasa gobyerno talaga madalas, nasa DPWH, yung mga matataas na pwesto, or in short, mga congressman talaga. So, kung bakit ko nasabing hindi kailanman mahirap o naghihirap ang Pilipinas? Kasi nga mga ka-mindset, kung talagang napupunta lamang sa maayos ang pondo ng ating bansa, kung napupunta lang sa tamang proyekto, tamang kamay, tamang paggamit ng pera ng ating bansa, unang-una giginhawa ang Pilipinas. Pangalawa, for sure, may ibsan ang kahirapan. Pag naibsan yung kahirapan, for sure, bababa din ang kriminalidad sa ating bansa. Kung bakit lang kasi ito nangyayari, dahil lamang sa mga ang dami or may mga iilang nakaupo sa ating gobyernong napakasakim, napakagahaman sa pera, napakagahaman sa pwesto at kapangyarihan. Okay lang naman sana kung hindi ang kanilang personal na interes ang kanilang unuuna. Pero ang nangyayari kasi mga ka-mindset, pansariling kapakanan, pansariling interes, pang personal na kapakanan lamang ang kanilang iniisip. Kaya kung baga nakakagalit, di ba, as in, pag napanood mo yung balita, pag nalaman mo yung mga sangkot sa mga anomalya, sangkot sa pagbubulsa ng kaban ng bayan, kumbaga ikaw mismo bilang isang simpleng taxpayer, isang maliit na taxpayer sa bansa, pero mararamdaman mo na kumbaga sayang ang pera, bilyong pera ang nawawala, bilyong pondo ang nilalagak sa mga proyekto, pero hindi naman nangyayari. Pero nagiging ghost project pa at at the same time yung iba mga substandard pa. So I hope, 'di ba, merong mga revamp o restructure sa ating gobyerno na sana tanggalin na, parusahan o wag nang bigyan ng pwesto yung mga taong ganong klaseng pag-uugali. Yung mga taong talagang pansariling kapakanan lamang ang inuuna, yung mga taong pansariling bulsa lamang, 'di ba? Sariling kalamnan lamang ang iniisip. Hindi iniisip ang kapakanan ng karamihan, hindi iniisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. So I hope lesson na sa atin 'to mga botante, no? Pagdating ng eleksyon, piliing mabuti, piliing tama kung sino talaga ang dapat iupo, iluklok sa gobyerno. Kasi nga tayo lang din na maghihirap. Hindi lang sa ngayon, pati sa susunod pang henerasyon. So I hope na may natutunan tayo sa mga gitong sistema mga ka-mindset. Gising na Pilipinas, gising Pilipino. Okay? So sana laban lang tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dasal, at the same time, kailangan nating magkaisa para malabanan yung korupsyon sa ating bansa. Okay? So, paalala uli, once again, it's me, Mr. Choi. Mindset is power.